Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, meron tayong react na video. Ito ay sa Rated Corina, mga kababayan ko, no. Minsan na-content ko na itong kay Rated Corina. Yung diniscuss nila yung isang simbahan sa Malolos. Natatandaan nyo ba 'yon? Yung pinuntahan namin na yung kinontent ng Rated Corina daw di umano ay lihis dun sa gusto nilang mangyari. Yung supposed to be, ang purpose daw di umano ay para makilala yung bayan, na ano, pero nag-focus ang Rated Corina sa nakakatakot na 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 content. Pero ito meron na namang isang content ang Rated Corina na parang napaisip ako, no. Napaisip kayo din, mapapaisip din kayo. I don't know kung ano dating kasi ako napaisip ako eh. 'Di ba? So play natin 'to, mga kababayan ko. Umalma ang ilang customer sa isang massage spa sa Quezon City. Matinding kaba at takot ang kanilang nararanasan. Ang dahilan daw ay hindi kasi lahat ng masahista doon ay mga tao, kundi mga multo. Humahagod sa katawan ng mga parokyano. Di ba parang ano pa lang, bullshit namin eh. Multo yung nagmamasahe. Pero to be fair naman, to be fair ha, may accounts na ako naririnig na ganyan, na parang hindi naman nagmamasahe. Sa ospital naman, nurse na multo naman, nagra-rounds. Di ba? Narinig ko yun sa Fatima Hospital eh. Yung nagra-rounds na nurse. Pati doon sa kinontent natin na na misteryo yata yun. 'Di ba? May gano'n naman, pero ito kakaiba ito eh, yung nagmamasahe na multo. 'Di ba? Kasi parang ano yun eh, syempre 'di ba pagka mamasahihin ka, let's say multo yung nagmamasahe sa'yo, matagal yun. Matagal na hindi pumapasok yung tunay na masahista sa'yo. Hihintayin nila matapos mo na yung multo, pagtapos ng multo, biglang papasok. Pero tingnan natin kung paano yung kalalabasan ng istorya nila. Napanood ko na to, mga 1/4 lang, kasi gusto ko nga reakan eh. Ang ilan pa sa mga stay-in na masahista mismo. Nakakakita din daw ng mga kakatuwang nilalang na hindi daw galing sa mundong ibabaw. Ano ang punot dulo sa mga pagpaparamdam na ito? Bakit sila naroon sa masahihan? Ihanda na ang sarili, mag-ipon ng tapang dahil eto na ang tunay na mga kwento sa Haplos ng Kilabot. Ang isang spa sa Quezon City, usap-usapan, pinupuntahan at halos laging okupado. Unang-una ito, hindi nyo sabihin na reenactment lamang ito. Itong senaryo na pinapakita nyo na to. 'Di ba? Hindi naman totoo ito eh. Pinupuntahan at halos laging okupado. Marami kasing customer ang naengganyo na magpamasahe dahil sa galing di umano ng mga masahista doon. Pero lingid sa kaalaman ng marami, pagkagat ng dilim. May kakaibang lamig sa paligid ng spa na bumabalot at nararamdaman ng ilang mga tao roon. Dahil ang haplos daw na naghihintay ay bigay ng mga kamay ng mga kaluluwang ligaw. Si Alfred, isang masugid na kliyente ng massage spa. Halos kada linggo, nagpapabalik-balik siya dahil nagustuhan daw niya ang serbisyo doon. Nare-relax siya at nawawala daw ang kanyang mga problema sa tuwing... Tingnan mo, halata mo reenactment yung kanina kasi ito, ginagamit nila sa lugar yung reenactment eh. Mga actors din itong mga to eh. Papamasahe.
ang masayang spa experience ng binata naging traumatic dahil sa isang karanasan na hindi daw niya malilimutan. Sa loob na ako noon, naghihintay ako. Nakadapa lang ako. Una nagsa-cellphone pa ako. Parang, tapos solo ko lang sa loob ng room na yon. Habang naghihintay ako, nagsa-cellphone pa ako. Tapos, parang inaantok-antok na rin ako kasi pagod nga, dala ng pagod. Umiga ako, dumapa ako. Akala ko nandun na talaga yung masahista kasi may nararamdaman na ako na may dumadampi sa balat ko, mga 10 segundo, parang may humihimas sa likod ko. Una kasi parang may tumapik sa ganito ko, dead na ako. Dahil alam ko, yung nagmamassage na yun, yung therapist, and then parang may humahagod na sa likod ko. Pero sa kalagitnaan ng pagmamasahe ay bigla raw tumigil ang kamay na nasa kanyang likuran. Sabay pasok ng isa pang masahista. Ha? Sino nagmasahe sa akin? Po? May nagmamasahe sa akin dito kanina. Sir, kakapasok ko lang po ngayon eh. Akala ko nga lumabas lang eh. Hindi sir, kakapasok ko lang po ngayon. Sa-ating ko lang po talaga. Sigurado ka ba? Opo sir. Sino yun? Ay, hindi ko po alam. Doon na bumulaga kay Alfred ang sikretong bumabalot sa paborito niyang spa. Talagang hindi na ako nakapagpigil. Nagtanong ako. Sabi ko doon sa therapist, "Sir, meron po bang ano dito? Kakaiba?" Yun lang muna yung sinabi ko. "Sir, what do you mean po kakaiba?" Yung parang, may kasama po ba kayo ditong iba? Or yung talagang hindi natin nakikita? O kami lang yung nakakikita? Tapos nilahad na nga nung therapist na yun, na sabi niya, "Sir, to be honest, hindi lang po kayo yung nakakaramdam dito. Marami po kayo." Makapanindig balahibo rin ang naging karanasan ni Shiro sa tinaguriang haunted spa. Parang may off dun sa pagkikwento eh. Panoorin pa natin ha. Hindi ko lang mahuli kung ano yun eh. Pero the way siya magkwento, hindi ako naniniwala. Ni sa panaginip ay hindi daw niya inakala na mararanasan ang masidhing takot at kaba. Nung pagpasok ko po sa cubicle, naghihintay pa po ako ng 2 to 3 minutes po noon. Ngayon, paghintay ko po ng 2 to 3 minutes, dahil sa sobrang pagod po, nakaidlip po ako. Nung mag-i-start na po ng massage, Parang ito rin, parang robot siya magsalita. Parang feel ko kinakabisado niya yung sasabihin niya. Kasi ito na yung nafe-feel ko na eh nung nag-start to hindi okay, naiintindihan ko na hindi ma-mention yung spa. Naiintindihan ko. Yung lugar Quezon City daw eh. Pero 'di ba, kahit na sabihin mo na hindi na mention ang lugar, papapasukin dapat kayo diyan at ipapakita kung ano talaga yung lugar. Kasi sila yung magiging topic nyo eh. 'Di ba? Kasi kung lahat ito, walang panghahawakan ng audience sa inyo. Kung lahat ito ay reenactment tsaka mga testimonials lang. tinanong ko po si ate, ang sabi ko po, bakit po ang lamig po ng kamay nyo? Pero hindi po siya nagsasalita. Hindi ko na lang din po pinansin dahil pagod na rin po ng katawan ko po. After po nun, nung natapos na po, Tamo, siya rin ang nag-react dun sa niya. Doon sa testimonya niya. nagulat na lang po ako. Siya rin yan, di ba? Pumayag, malay mo, pumayag naman siya mag-reenact sa sarili. Pero ang weird nun, bibihira yan yung ikaw din na magre-reenact dun sa sarili mong kwento. Sorry ha, hindi ako convinced talaga eh. Kayo kung naku-convince naman kayo sa kwento nito, why not? Di ba? Freedom nyo naman yun, mga kababayan ko. Ako hindi lang ako naku-convince kasi, di ba? wala pong tao sa likod. Una, Ngayon, iba na po yung nararamdaman ko po nun. Dahil kakaiba po yung pakiramdam po parang... tsaka flat siya magkwento, men. Yung kakaiba na po yun nararamdaman ko nun. Ako kasi ay naramdaman ko yung haplos sa likod ng sa likod ng likod ko. 'Di ba? Wala man lang natakot nga ako eh. Nung ako, wala man lang ganoon eh, pero yung sa kanya, nandito po ako nagpamasahe.
naramdaman ko na lang po na bullshit. Tinan mo the way siya magkwento. Na po, nagulat na lang po ako, ba't parang wala pong tao sa likod. Ngayon, iba na po yung nararamdaman ko po nun. Dahil kakaiba po yung pakiramdam po, parang tumatayo po yung balahibo ko na hindi po maintindihan. After po nun, pagpunta ko po ng CR, Ako lang siguro nakakaramdam na scripted to, no? Sa dinami-dami ng mga show ng mga segment, sorry, hindi pala show, segment ng Rated K. Parang ito yung hindi ko matanggap. Pero wala naman ako magagawa kung tunay naman, di ba? kasi makiki-CR po ako. Meron po akong narinig na aluskos po ng sa kabilang CR po, yung tabi po nung niya. Meron po Siya din yung uma-acting sa niya. umiiyak. Tapos nung sabi ko po sa kanya na, hello, okay lang po ba kayo dyan? Ba't po kayo umiiyak? Nung pagtingin ko po dun sa wala pong tao. Hindi lang mga customer ang may mga kwento ng kababalaghan sa lugar ng masahihan. May nakakakilabot ding pangitain na nakita ang therapist doon na si Paul. Nang magparamdam sa kanya ang kung anong nilalang sa loob ng spa na kanyang pinagtatrabahuan. Matapos ko po servisan yung client ko, pumunta po ako sa quarters namin para magpahinga. Artificial talaga sila magsalita. Kami po kasi yung closing that day. Then, pagkaayos ko po ng gamit ko, kinalibutan po ako bigla. Tapos, sa likod ko po, parang may tao doon. Tapos, inisip ko na lang, parang hindi siya totoo. Guni-guni ko lang siya. Ayoko talaga lumingon. Pinipilit ko na lang po yung sarili. Masyado siya mag-narrate eh. Parang sinulat ng writer yung kanyang testimonya eh. Sorry ha, hindi ko na binibigyan ng focus yung yung istorya eh. Doon ako focus doon sa kung paano magsalita kasi parang ang perfect nilang magkwento. Halata mong sinulat ng writer yung yung sinasabi nila. Pili kong di lumingon. Kasi natatakot po ako baka kung ano pong makita ko. Pagtingin ko po sa parte ng kwarto, parang may anino. Akala ko po noong una, yung mga kilabot na nararamdaman ko, hindi po totoo. Pero yung nakita ko po siya harap-harapan. Masyadong detalyado yung kwento niya, men. Wala ka man lang naririnig na background na ini-interview siya, tinatanong siya nung nag-i-interview. Hindi kayo convinced kayo? Convinced kayo dito, mga kababayan ko? Grabe po yung naramdaman ko po talaga na Grabe yung... haunted po talaga yung lugar na itong pinagtatrabahuhan ko. Pero mas nakapangingilabot daw ang mga sumunod na pangyayari. Minsan naman sa hallway, naglalakad ako. Bigla pong may tumawid. Siya rin ba yung sa kanya? Siya rin yun, Yung nag-reenact sa sarili niya, siya rin? Pero mas nakapangingilabot daw ang mga sumunod na pangyayari. Minsan naman sa hallway, naglalakad ako. Bigla pong may tumawid. Sa sobrang curious ko, sinundan ko po yung anino na yun. Yung anino na yun. Halatang writer yung nagsulat. Tingin ko po, wala na naman pong tao. Sobrang takot ko po. Tumakbo po ako sa hallway palayo. Kinausap ni Paul ang kanyang katrabaho kung bakit mayroong nagpaparamdam
at mga nagpapakitang mga di maipaliwanag na mga nilalang sa spa. Ang sabi-sabi po nila, dating pinagtatrabuhan ko, dati pong open space yun. Tapos yung tapat po nun, may disco na nasunog. Yung sa ozone. 'Di ba? Anong kinalaman naman nung ozone na nagmamasahe? Masahista ba yung mga namatay sa ozone disco? Madami pong namatay doon. Tapos yung mga Anong kinalaman nun, men? Wala namang kinalaman yun patay, nilagak po doon sa open space. Yun po ang sabi-sabi nila. Kaya Doon nilagak, pero hindi sila doon namatay eh. pairamdam po namin Alam niya yung history din pati writer yung nagsulat ng sinasabi nito. Kasi masyadong perfect. 'Di ba? Kung manonood ka ng interview ng iba, mararamdaman niyo yung authenticity kasi minsan nagkakamali ng sinasabi or nininervyos ang boses. Ito kasi tsaka let's say sige, tatanggapin ko yung explanation niya Magiging naman tayo. Wag naman tayong brutal. Magiging naman tayo, generous naman. Sige, tatanggapin ko yung dahil nga doon sa disco, no? Anong kinalaman naman ng pagpaparamdam na yon doon sa minamasahe ka? Suddenly, nagmamasahe na yung multo na galing sa disco. Okay lang sana kung may naririnig kang iyakan na tulungan nyo kami, gumaganon man lang sana. Pero yung mamasahihin ka ng multo, anong connect nun? Pwede ba mangyari yon mga kababayan ko? Dun sa yung kinikwento ko kanina na nurse na nagmumulto sa hospital na inuunahan niya daw mag-rounds yung okay lang yon kasi yung namatay na yun, nurse talaga yun Yun talaga yung ginagawa niya sa hospital. 'Di ba? Or halimbawa, may naririnig kang marcha may naririnig kang marcha sa labas nabalitaan mo yung harap pala ng bahay niyo dati palang garrison ng mga Hapon yon, may mga sundalo talaga doon ng araw. Makes sense na nagmamarcha naririnig mo gabing-gabi, nagmamarcha sa labas. 'Di ba? Pero yung namatay sa disco tapos biglang mamasahihin ka. Hindi, maliban na lang kung intelligent yung haunting, intelligent yung pagmumulto na may sarili talagang gawain yung multo. Kasi ganito mga kababayan ko, may nagtatanong, actually may nag-PM sa akin Ang tanong, kasi naitanong ko rin ito kay Sir Ed. 'Di ba? May mga senaryo na nakakausap nyo pala yung multo, bakit hindi nyo tulungan na matahimik ang multo? 'Di ba? Nakakausap nyo pala. So, yung tanong na yon, ipinasa ko kay Sir Ed Caluwag. 'Di ba? Tinanong ko, "Oo nga naman sir, nakakausap yung multo. Bakit hindi mo fully ito yata yung time na time na nire-reactan ko yung kay Tulfo, yung pumunta silang dalawa ni Ma'am Ana de la Cruz. Sabi ko gano'n, nakakausap naman pala, bakit hindi full detailed yung yung nakukuha mong impormasyon? Yun ang tinanong ko kay Sir Ed. At I believe si Sir GC din yun yung nagtanong na yung regarding sa pagiging residual. Sabi gano'n ni Sir GC. Residual pala bakit nakakausap nyo? 'Di ba? Ang explanation kasi ni Sir Ed, I don't know kung magaling lang talagang lumusot si Sir Ed. Or talagang kasi sabi sa inyo matalino si Sir Ed 'di ba? With all due respect po, baka mamaya magalit sa akin si Sir Ed Hindi ko alam kung talagang magaling lang talaga umano si Sir Ed or talagang kasi ang sagot niya sa akin,
Yun kasi kadalasan daw, bibihira kasi yung ano yung, di ba bibihira yung mga intelligent na multo. Yung mga totoong multo talaga. When you say intelligent talaga, nakikipag-interact sa'yo Yung, kung ano talaga yung, ano mo, layunin mo dun, or kung paano mo talaga siya kausapin, na para talaga siyang taong kausap. Rare kasi yun. Bibihira yung ganon. Kadalasan kasi, ang hunting na tinatawag, mga residual or mga imprints. So, ano ba yung mga residual o imprints na yon? Sa stone tape theory kasi, kung i-google nyo yung stone tape theory, yan daw ay mga nare-record na event. Or yung mismong espiritu nare-record doon. Or yung consciousness ng tao nung during that time. Let's say, halimbawa, pinatay siya. Pinatay siya dun sa lugar, ni-rape siya dun sa lugar. Yung moment na yun nare-record, pati yung memories niya, that time nare-record din. May mga time daw kasi na yung na-record lang na yon ay yun lang talaga ang kaya niyang ibigay na impormasyon. Yun ang explanation, ha? 'Di ba? Yun ang kaya niya. Let's say ganito, no? May nakita kang isang file or isang papel, resume. Ganito yung analogy. Doon sa resume na yon, nakalagay doon kung ano ang full name niya, ano ang birthday niya, anong address niya, anong contact number niya. Pero beyond that, kung sino ang boyfriend niya, anong pangalan ng mga anak niya, hindi mo na mababasa doon dahil yun talagang impormasyon lang na yun ang nakikita mo doon. Na kahit kahit anong suri mo doon sa resume niya, ang makikita mo lang doon yung mga past experience niya na work niya. Pero hindi mo malalaman doon kung ano ang pangalan ng nanay niya. 'Di ba? Sino yung mga inutangan niya, wala naman nakalagay sa resume. Parang ganun yung residual hunting. 'Di ba? Pag nahuli mo yung, I don't know kung tama, correct me if I'm wrong, Sir Ed, kung nanonood ka sa akin, na kapag na-tsambahan mo yung residual hunting na yon, di ba, pwede ka makipag-interact doon, pero limited yung maibibigay sa'yo. Dahil that time, yun lang yun na i-record. Yung thoughts niya nung time na yon. Ano ba yung thoughts nung time niya na yon? Na siya ay pinatay. Pero hindi niya kilala kung sino yung pumatay sa kanya. Di ba? Halimbawa, bago siya uminom ng lason, nahuhuli mo doon sa residual niya na humihingi siya ng tawad sa magulang niya. Nung time niya kasi na iinom siya ng lason, yun na nasa isip niya patawarin niyo po ako, nanay, tatay, sa gagawin ko na to. So, yung psychic daw, ito sinasabi ko lang yung sinasabi ni Sir Ed, yun lang talaga ang kaya niyang ibigay. Kaya kahit tumambling ka dyan, kahit gusto mong malaman kung taga saan siya, or sino yung nang-rape sa kanya, or kung sino yung sumakal sa kanya, hindi niya maibibigay yon dahil wala yun dun sa memory na meron siya. Dun sa imprint na nai-interact mo ngayon. Parang sila mga NPC Sino naglalaro ng Grand Theft Auto dito? Alam niyo yung mga NPC, yung non-playable character, na masasalubong mo na naglalakad. Para silang mga ganon. Diba? Nagigits yung ibig ko sabihin? Kaya, kahit pa paano, may sagot na ganon. Ngayon, kung paano mapuprove yun, hindi ko alam. Si Sir Ed yung tanongin nyo. Ako, nagawa ko yung part ko na tanongin yung mga ganong bagay. Diba? From there, mag-aano tayo ngayon ng pang-unawa dito sa nangyayari na to. Now, yun ang hindi ko magigets talaga, yung mamasahihin sila. 'Di ba? Yung mamasahihin sila. Kakaibigan. Na hindi naman masahista yung namatay, sila ay nagdi-disco. Tapos biglang, okay lang sana kung dating nagtatrabahong masahista yun doon, no? Yun yung routine niya araw-araw. Tapos biglang nawala siya sa mundo. Parang feeling niya siguro nandun pa rin siya, pumapasok pa rin siya, may kliyente pa rin siya. Yun ang gagawin niya siguro. Maintindihan ko yun, pero kung galing sa disco, tapos bigla kang minasahe, I can see yung connection.
Dahilan kung bakit po marami nagpaparamdam sa pinagtatrabahuan namin. Kapag sinabi ko, Forward kailangan natin. salita. Balat Skin Pro. matatandaan na noong Marso 18, 1990, Siguro ang feeling ko, ano to? Gusto nilang i-content itong ozone disco. Kaya lang iba na yung ano eh. Restaurant na yung ano eh, yung pinagtingnan nga natin sa Google Earth o Google Map. Google Map. Tingnan natin ha. Google Map. Kung makikita pa yung ozone disco na yan. At kung merong spa doon sa harap, no? Ozone. Anyway, no? Pagpatuloy na lang natin. Alam ko Guda yung harap niyan eh. Pero, hindi, Guda na ito ngayon. Hindi, baka ipakita din dito, no? 96, nilamo ng apoy ng ozone disco sa timog kung saan halos 200 ang mga namatay at karamihan dito ay pawang mga estudyante. Ito bilang pinakamatinding trahedya Anong relevance nun ngayon dun sa dun sa nagmamasahe? sa kasaysayan ng Pilipinas at pang-10 sa buong mundo sa pinakamalalang sunog sa mga nightclub. Tandang-tanda at buhay na buhay pa sa mga Malayo na yung istorya niya doon sa massage. alaala ng isa sa mga survivor na Feeling ko, main topic talaga niyan ay ozone disco talaga dapat. Siguro hindi lang sila pinayagan. 'Di ba? Hindi lang sila pinayagan kaya feeling ko gumawa sila ng way pinocus sila doon sa spa. si Junie ang malagim na nangyari noon. 17 years old pa lang si Junie noon. Nangingilabot pa rin siya sa tuwing naaalala niya kung paano tinupok ng apoy ang kanyang mga kasama. Actually, mga tambay kami doon eh. Laging every week, hindi pwedeng wala kami doon, parang ganon. So, yun yung promo. That's why pumunta yung grupo namin. Nagsimula sa short circuit po yun, sa may DJ booth. Kasi nasa ledge po ako. Sa itong DJ booth, yung sa taas niya, yung wiring section, doon nag-spark. Tinry namin apulain yun. Po. Kaso hindi kaya, mabilis talaga. Tapos yung init kasi, tapos ang nakasama doon yung panic po. Nagpanic lahat eh. Kahit ako po, nagpanic na nun eh. Kasi hindi ko na rin po alam yung gagawin ko eh. Kasi di ba, stampede nga ako. Naghahatakan eh. Nagtutulakan. Talagang wala. Hindi kami makalabas, walang fire exit, wala lahat. 45 years old na si Junie ngayon at may sariling pamilya. Pero makikita pa sa katawan niya ang mga bakas ng kanyang bangungot. Ayun po, natanggalan po ako ng tenga. Bali, 3rd degree burn po itong dalawang to. Saka itong... Ito. Almost 46. Tingnan natin investigate natin. Nakita ko na yung So, yung may Guda to ay Guda. So, ito yung kinalalagyan ng ozone disco. Yang Guda na yan. Ay, hindi pala, sorry. Ayan, ito yung kinalalagyan. So, sa harap nito dapat may spa. Ito ba yung spa? Ayan ito yung kinatitirikan ng ozone disco. Guda na siya ngayon. Then sa harap, ano ba to? SGI building. May spa ba dito? SGI Philippines? Saan yung spa? Ano to? Cafe I'm Here. Emerald Glass Aluminum. Golden Garden.
Anong establishment to? Mano? Ito ba yon? Ito yon. Katabi. Golden Garden Spa. Asan yung Golden? Ito, sa tabi na to. Sorry. Yan, Golden Garden Spa. So, tingnan nga natin kung makokontak natin yung Golden Garden Spa. Golden Garden Spa. Ito yung Golden Garden Spa, Kung gusto nyong kontakin, I'm so sure i-follow up ko na lang to pagka may pero malamang hindi sasagot to. 'Di ba? Malamang ito yung tinutukoy. Tingnan natin itsura do sa loob. Sabihin ko, totoo po bang may multo sa inyo? Yung photos do sa loob, tingnan nga natin. Oo, ang layo do sa acting nila Maganda yung itsura ng spa. Diba? Anyway, mga kababayan ko, pagpatuloy natin to. 6% po yung tama sa katawan ko. Tapos yun, hanggang sa mahirap po yung para makarecover. Agad-agad kasi maraming prosesong ginawa sa akin, marami pong operation, ganyan. Magmula sa mga kuko na yan, tinatanggal isa-isa yan, dinidressing kayo 3 times a day. Grabe, no? Masyadong masakit yun na nakahiga ka pag ayaw mong maligo, doon ka bubuhusan. Ayon kay Junie, tuwing sumasapit daw ang Marso na siyang anibersaryo Pero at least kahit papaano, medyo okay ang itsura niya doon kumpara doon sa ibang survivor. No? ng trahedya ng ozone, tumitindi raw ang pagmumulto ng mga nasawi sa sunog. Sa tuwing pumupunta raw siya sa pinangyarihan Ayun, ng Guda. aksidente para gunitain ang kamatayan ng iba pang biktima. Nagpaparamdam daw sa kanya ang mga multo na paniwala ni Junie ay ang mga taong namatay dito. Pinupuntahan siya sa bahay niya? Hindi naman siya umano doon, Mini. But may attachment ba sa kanya yung mga nandoon? One time, pumunta kami ron nung kasagsagan na bawal siyang buksan. Pumunta pala siya. Parang may yung nagsasalita sa loob. Ganun. Nagtitirik po ako ng kandila ron. Di ba po sinara yun, nakasalamin lang na gano'n. Sa pag nilagyan mo ng ilaw, kita mo yung loob. Hello guys, nandiyan na kayo? Sige. Nakapagtrabaho din daw si Junie sa isang opisina malapit sa kinaroroonan ng dating disco. Doon kami natulog sa office after nung 12. So sa taas namin, rooftop na kasi pinakamataas, 5th floor kami, at ito. Hindi namin alam. At pagkatapos noon, kami mga survivor, kami nila rin may kumakatok. Tignan mo, pagka ang nagkukwento ay medyo may katotohanan. Tignan mo After nung 12. So sa taas na, with matching, ganun-ganun pa ng kamay yan sa taas nun. Kasi gusto niya talagang maintindihan yung kinikwento niya. Pero unlike yung mga ini-interview kanina na flat affect lang, yung nakaganyan lang, nararamdaman ko talaga, humahaplos sa likod ng likod ko. Di ba? Ibang-iba ang pag nagkikwento talaga yung rooftop na yung kasi totoong pinakamataas, kwento. 5th floor kami, at ito. Hindi namin alam. At pagkatapos noon, kami mga survivor, kami nila rin may kumakatok. Pagbukas niya, walang tao. Pero feeling ko, yung pagmumulto kung saan man kayo nandyan, walang kinalaman yan doon sa ozone disco. Kasi hindi naman ozone disco yung pinagtrabahuhan mo Dapat ang in-interview nila dyan, yung taga-Guda, yung taga-restaurant, dahil doon mismo nakatirik yung ozone disco, hindi kung saan-saan. Sure kayo? Wala kayong naiwan? May nagkamali naman. So, ano ba yung plano natin ng nakaraan? Sumulo na lang. Sure kayo? Wala kayong naiwan? Mga kaibigan mo?
Sorry ah. Sige, Solo ano? plan. Oo. May Ano nga ba? weekend Paano tayo, ko- it's go party. Party tayo, di ba? Sagot mo. Naniniwala si Junie na sumisigaw pa rin ang hustisya ang mga nasunog at nasawi sa ozone tragedy. Yung case namin, sabi nanalo kami hanggang ngayon po wala po yun. Wala naman po kami nahita doon. Dahil sa mga kakatuwang karanasan sa Haunted Spa, humingi ang Rated Corina team ng tulong kay Angelus, isang paranormal investigator, para siyasatin ang paligid na hinihinalang pinamumugaran umano ng mga multo at ligaw na mga espiritu. Hindi matukoy na yung Pa dito. May mga registration ako na meron nakatayo doon sa yung nasunog na lugar. And then, I see fire. Tapos, meron isang parang nagpakilala sa akin. Nakahawak siya sa, tawag dito, parang nakahawak sa grills ng bintana. While, yung likod, yung gilid, nag-iliyap na. So, Wala mga common knowledge na yun, sir. Hindi, malay mo naman, totoo naman yung sinasabi niya, no? Pero wala namang compelling dun sa sinabi ni Kuya. Common knowledge na yun, na may nasunog talaga that dun. was the last scenario na nakita ko sa kanila. Oh, iba yung feels dito. Bigat to. Dagdag pa niya na malakas ang atraksyon ng Hindi nila mabidyohan yung Guda, ano? Siguro, inano nila yan, pinakiusapan nila pero hindi sila pinayagan. spa sa mga multo. Or baka palusot na lang yung spa. Palusot na lang yung spa kunyari. 'Di ba? Pero ang tina-target nila doon, pero doon sa mga unang drama, Force field yung lugar. Kaya nang i-penetrate ng mga entities. At the same time, tayo, magdadala tayo doon ng mga negativities natin, like our anxiety, our depression, our sadness, yung pagod ng katawan, nako-contribute doon. Kumbaga, tinatapon natin doon eh. Minsan, nagpapakita sila sa panaginip, sinasabi nila yung mga gusto nila sabihin with their family, yung mga naiwan pa. So, doon, nagbibigay sila ng message kung ano yung mga gusto nilang gawin, gusto nilang mangyari. May paliwanag rin ang simbahan sa mga paranormal na pangyayaring ito. Ayon kay Father Mark Mandresa, isang pari at exorcist, naniniwala ang simbahang Katolika sa pagpaparamdam ng mga kaluluwa. Sa turo ng simbahan, they can be mga souls of the dead who were allowed by the Lord for two reasons, na mag-akita sa atin to ask for prayers, to solicit prayers. Saan ang or pinagbasihan ni Father nun? to console yung mga nalabi or yung mga naiwan. Pero mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipag-usap o pagtawag sa mga namatay o ang tinatawag na necromancy. Because there are many chances that the devil can manipulate or deceive us, take I advantage. do believe naman dyan, di ba? Pero ang nagiging defensive ako na. Pero ang inaano kasi, kung nag-i-exist ba talaga yung mga yan, yun ang proof na hinahanap. Whether yan ay totoong namatay o hindi. Of that conjuring, na akala natin ang lalabas ay yung ating mga grandparents o mga ninuno o kaya mga mahal natin sa buhay na nais nga sana nating makausap. But in reality, they are evil spirits who would appear or mimic our loved ones so that we will be able to establish a connection with them and communicate with them. Sinubukan naming kunin ang panig ng management ng spa, pero minarapat na lang nila na tumahimik na lang tungkol sa isyong ito. Hindi spa yun. Maliwanag dito na Guda yung target nyo. Ngayon, para malayo na lang, hindi nyo na lang sinabi na kainan. Sinabi nyo na lang spa. Ito, ako for me, For me, form ng panluloko to sa audience eh. 'Di ba? Unang-una, hindi naman doon sa mismong parang niligaw nyo lang yung tao. Niligaw nyo lang yung tao.
Sa kabila Para hindi isipin kasi nag-iisa lang yung kainan dun sa spot na yun eh. Kapag sinabi nyo kasing kainan, sabagay nag-iisa din lang naman yung spa, no? 'Di ba? Kaya pala tuloy yung mga nagkikwento nung una, halata mong imbento lang yung kinikwento. Lalo na ito si Kuya, oh. Imbento yung ano, nakahalata na ako agad eh. 'Di ba? kabila ng mga kababalaghang nangyari at naranasan ni na Alfred, Shiro at Paul, babalik pa rin daw sila sa haunted spa. Babalik-balikan ko siya kasi yung serbisyo nila is talagang napakaganda. Talagang pag sobrang pagod ka, babalik-balikan at hanap-hanapin mo siya. And then parang ginagawa ko na lang, lalakasan ko na lang yung loob ko talaga. Di Parang- worth it eh. Contradicting eh. Pumunta ka nga doon para mag-relax, di ba? Dahil pagod na mo. Tapos, gugustuhin mo pa makaranas ng nakakatakot. Contradicting yata doon. Di ba? Parang ang nangyayari, parang nag-iisa lang yung spa na yun, ano, sa buong Pilipinas. man na lang sa paligid. Mahirap po talaga maghanap kasi nakailang apply na po ako sa ibang trabaho. Yun din po kasi yung degree na natapos ko. Kaya mas mabilis po akong makapasok sa ganyang trabaho. Saka para rin po sa pamilya ko kahit Nagsasalita sila as if na yun lang talaga yung ano, pag-asa nila. po yung sitwasyon na nararamdaman ko ngayon, gagawin ko po lahat para sa kanila. Ngayong araw ng mga kaluluwa, bago nila tayo dalawin, alalahanin natin ang kanilang naging buhay at huwag kalimutan ang kanilang kabutihan. Isama natin sa mga panalangin para sa kanilang ikatatahimik para sila ay maging karapat-dapat makarating sa langit na malamang ay kanilang matagal nang hinahangad. Wala, no? Confusing yung ginawa na rated K na to. 'Di ba? Ito yung mga content na mema lang. Kasi hilaw yung ano nyo eh, hilaw yung pinalabas nyo, tapos niligaw-ligaw nyo pa yung mga tao. Eh yung Guda lang naman talaga yung target nyo doon. 'Di ba? Yun lang naman talaga yung target nyo. At alam din naman ng mga tao na yung Guda, yun yung mismong sa ozone disco. Dinamay nyo pa yung spa eh. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.